Ang 9-story pagoda ay mayroon ng amo. Ang init. Anong 9-story pagoda? May amo pa. Nilalagnat ba ako dahil sa sipon at nalilito na? Ang sakit ng ulo ko. Ito ay isang pagoda. Ibig sabihin ba ang narinig ko? Totoo ang 9-story pagoda space. Bakit nasa akin ito? Nasaan ako? Ako ang 9-story pagoda. Kapag binuksan mo ang siyam na palapag na espasyo, makakaakyat ka sa kalangitan. At magiging immortal. Ang unang palapag na espasyo. Ang bukal ay nagpapalakas ng katawan at nagbibigay buhay sa lahat. Ngayon, pakiramdam ko ay puno ako ng lakas. Ang pagod na ito ay isang tunay na kayamanan. Mukhang ito ay isang espiritual na bukid. Kayang magpatubo ng halaman. Kailangan kong maghanap ng buto para subukan. Ipinagluto ka ni nanay ng itlog na may brown sugar. Dinalhan kita, ate. Lumabas ka. Kaya pala sa pamamagitan lang ng isip, ay makakapasok at makakalabas na ako sa espasyo ng pagoda. Bunso. Inumin mo na ang brown sugar water. Sige, salamat, ate. Nasaan si nanay? Pumasok na sa trabaho si Bunso. Masama ang pakiramdam mo. Kaya magpahinga ka na lang. Papasok na rin ako sa trabaho. Esan? Tara. Saan ako makakahanap ng buto? Ay. Puno ng goji berry. Kinuha sa espasyo ng pagoda. Wow, talagang nawala. Kailangan kong pumasok sa espasyo para tingnan. Talagang nakuha ito. Kung gayon, tingnan natin kung gaano katagal. Mapapalago ng bukirin ng elixir ang puno ng goji na ito. Dagdag na tubig mula sa bukal. Ayan na. Ngayon. Hayaan na lang natin itong lumaki. Lumabas. Umalis na si nanay at ate para magtrabaho. Maaari kong ibigay sa kanila ang espiritual na tubig na nagpapalakas ng katawan. Dahan-dahan lang. Uminom po kayo ng tubig. Siya Ohwa, bakit ka nandito? Dinalhan ko kayo ng tubig. Pagkatapos ninyong inumin ito, hindi na kayo mapapagod. Napakabait talaga ng anak ko. Ate Jufeng, uminom ka rin. Hay, ang bait talaga ng bunso. At Beifeng, uminom ka rin ng konti. Kanina pa ako nagtatrabaho. Pero hindi man lang ako pinagpawisan. Uminom lang ako ng tubig. Pinagpawisan ako. Pakiramdam ko rin. Hindi na ganoon kalamig. Talagang epektibo ang tubig ng bukal. Inay, tutulungan ko kayong magbuhat. Hindi. Kagagaling mo lang sa sipon. Bumalik ka na agad at humiga. Bunso, makinig ka kay nanay. Kapag nagkasakit ka sa likod dahil dito, paano ka na lang mabubuhay? Mahirap ang buhay natin. Sina nanay at ang mga ate. Ayaw pa rin akong pagtrabahuhin. Gagamitin ko ng husto ang espasyo ng pagoda. Kumita ng pera para mabigyan sila ng magandang buhay. Maghanap ng lugar na walang tao. Pumasok sa espasyo at tingnan kung tumubo na ang goji berry. Pasok. Ang laki na ng goji berry na ito. Ang tamis. Mas matamis pa sa honey dates na binibenta sa nayon. Hindi nga nagkamali, ito ay isang first-class spiritual medicine field. Bakit ang sakit ng tiyan ko? Hindi ba't kumain lang ako ng ilang goji berry? Para akong may apoy na nagbabaga sa loob ng tiyan ko. Uminom ka ng tubig mula sa mahiwagang bukal at mawawala rin ang sakit. Magiging malakas din ang katawan mo. Ang goji berry na may kasamang mahiwagang tubig. Talagang napakabisa. May buto ang goji berry na ito. Pwede akong magtanim pa ng marami. Kapag namunga na, pwede ko itong ibenta ng mahal. Babalik ako bukas ng umaga para tingnan. Baka lumaki na ang goji berry. Lumabas ka. Tatay. Gising na si Xiaohua. Bakit ang aga mo ngayon?
Nakakita kami ng lobo sa bundok. Natakot ang kapitan na may mangyaring masama, kaya pinauwi kami ng maaga. Ilang taon nang walang lobo sa likod ng bundok. Pumunta kayo sa malalim na bahagi ng bundok. Sa gilid lang. Hindi na ligtas sa likod ng bundok ngayon. Simula ngayon, bawal ka nang umakyat mag-isa. Opo, Tay. May pagkain ako rito. Oh, heto. Ibigay mo ito kay Tito Baoming. 3 araw niyang pagtatabas ng kahoy ang ipinambili niyan. Ihawin mo at kainin. Ito ay patatas. Ngayon ang panahon ng paglaki mo. Paano ka lalaki kung lagi kang gutom? Tay, 2 trabaho ang ginagawa mo araw-araw. Masisira ang katawan mo. Malaki na ang aming siyaohwa. Marunong ka na palang magmalasakit. Pagkalipas ng ilang araw, hahanap na ako ng tagapamagitan para mag-asikaso ng pagpapakasal mo. Ayoko, hindi ako magpapakasal. Pa, ipagtitimpla na lang kita ng mainit na tubig. Pa, uminom ka ng mainit na tubig. Pa, kapag nainom mo ang tubig na ito, hindi ka na mapapagod. Itong mainit na tubig, inumin mo para hindi ka na mapagod. Tay, naghahain na sa kantina ng team. Kapag hindi ka pa pumunta, baka tira-tira na lang ang matira. Ako, hindi ako gutom. Ipagdala mo na lang ako ng lugaw pagbalik mo. Sa sobrang lamig ng panahon, pagbalik mo niyan, malamig na iyan na parang yelo. Jiufeng, umalis ka na, huwag ka nang magreklamo. Nalulungkot ako dahil wala akong buto. Binigyan ako ni tatay ng patatas. Pasok. Ang bilis namang hinog ng bagong tanim na goji berry. Subukan kong magtanim ng patatas. Ang daming goji berry. Kailangan ko itong anihin agad. Sana, automatiko na lang ang pag-aani. Wow, ang galing naman. Ipadadala ko ang mga goji berry na ito para matikman ng pamilya ko. Ang bilis naman palang. Magpatubo ng patatas sa lupang espiritual. Dahil sa tuloy-tuloy na ani ng patatas, sapat na ito para sa pamilya ko ng matagal na panahon. Baka maibenta pa natin. Ang galing talaga ng espasyo ng pagoda. Anong amoy yan, ang bango? Amoy inihaw na patatas. Nanaginip ka ba? Saan naman tayo kukuha ng patatas? Mama, ate. Tingnan ninyo ang dala ko. Saan galing ang patatas na iyan? Nay, wag po kayong mag-alala. Ito po ang kapalit ng trabaho ni tatay. Hindi ko pa po kinakain. Ate, kumain ka na. Baka lumamig at hindi na masarap. Bata ka pa, ikaw muna ang kumain. Nako, Ate Ju, 16 na ako. Hindi na kailangang subuan. Dalaga na si Xiaohua at mabait na. Marunong na siyang magmalasakit. Naalala ko may black market sa bundok. Punta tayo bukas. Ibenta natin ang mga patatas at goji berry sa space. Ipagpalit natin sa food stamps. Lolo, gusto niyo po ng patatas? Ang patatas ko, pare-pareho ang laki. Bagong hango lang sa lupa. Sariwang-sariwa. Ineng, saan mo nakuha ang dami mong patatas? Hindi mo naman siguro ninakaw, di ba? Ako mismo ang nagtanim. Kahit gaano karami, meron ako. Hoy, dalaga, huwag kang magsalita ng malaki. 100 kilo. Bibigyan kita ng 120 kilong ration ticket. Kung marami ka talagang patatas, bibilhin ko lahat. Ano? Lolo, kalahati lang ng ration ticket ang kailangan ko. Ang mura naman. Sige, Lolo, minamaliit kita. Kunin mo na itong ticket. Sa susunod, sa iyo ulit ako bibili ng patatas. Kung kailangan mo ulit, hanapin mo lang ako. Magkano po ang baboy na yan, boss? 1 yuan bawat kalahating kilo. Dagdag 2 kati ng lokal na tiket ng karne. Magkano po, miss? Bagong katay lang ang karneng ito kaninang umaga. May taba at payat. Masarap gawing braised pork. Mas mahal ang 3 mao kaysa sa supply at marketing cooperative. Ineng, anong palaman na wonton ang bibilhin mo? Boss, pabalot po ng 8 order na may palamang karne. Huwag niyo na pong lutuin, ipapa-take out ko na lang. Sige po. Itong mga wonton na to, nakabalot na. Nakita ko kasing mahilig ka rito, Ineng. Dadagdagan ko na lang ng 10 piraso ng libre. Salamat, boss. Bayad, boss. Mag-ingat ka, binibini. Aynan.
Mayroon ba kayong sariwang goji berry na ibebenta? Ang hirap makahanap ng mga produkto mula sa bundok ngayon. Bakit paunti ng paunti ang mga produktong ito? Wala akong makita kahit isa. Mayroon ba ditong may sariwang goji berry? Bibili ako. Bibili ng goji berry. Sa ganito kalamig na panahon, may mga lobo sa bundok. Sino naman ang magpipitas ng goji berry? Sino ang mga ngahas pumunta? Nga, tama. May dala akong mahigit kalahating kilong goji berry sa bag ko. Nag-aalala pa naman ako kung saan ito ibebenta. Hindi ko inakalang dito. Ay may naghahanap pala nito. Swak na swak talaga ang pagkakataon. Kalahating kilong sariwang goji berry. 10 kilong meat coupon. At 20 piso. 10 kilong meat ticket, 20 yuan, totoo ba yan? Ang dami naman. 10 kilong meat ticket. Naku, itong 10 kilong meat ticket. Ang mga tagabayan sa isang buwan. 2 layang lang ang meat ticket nila. Hindi kami kikilos hanggat walang nakikitang benepisyo. Walang presyong makakapagpa-interes sa amin. Hindi ko iyan ilalabas. 15 kati ng meat coupon. 30 yuan. Kalahating kati lang. Ay naku, nagtaas na naman ang presyo. 30 yuan. Ang taong ito ay napakayaman. Dumating na ang pagkakataong yumaman. Ang dami agad na dagdag. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Gusto ko sanang pumunta. Pero baka may lobo sa malalim na bundok. Baka kumita ka nga, pero mamatay ka naman. Kung tayo ang pupunta, magiging pagkain lang tayo ng lobo. Huwag tayong pumunta sa malalim na bundok. Yun nga sino ba ang maglalakas loob? May sumunod na. Itong pagkakataong kumita ng pera. Baka maunahan ako. Kailangan kong sumunod at tingnan. Umalis ka, naglakas loob ka pang mangagaw sa pulis. Kapag gumawa ka pa ng kalokohan sa susunod, ikukulong kita sa presinto. Hindi ko na po ulitin. Pulis siya. Kalahating kati ng goji para sa 15 katis ng meat tickets. At 30 yuan, sulit na sulit. Ang matapang ay nabubusog, ang duwag ay nagugutom. Ang yaman ay nasa panganib. Itset, dalagita. Gusto mo ring gayahin ang ginawa ng lalaking iyon. Na nagnakaw ng gamit. Kuya. Kuya, mayroon akong goji berries. Sariwa. Ang goji berries na ito, pwede ko bang tingnan? Ay, pwede mo ring tikman. Alainan. Ang goji berry na ito ay hindi lang mas malaki kaysa sa ordinaryo. Mas matamis pa sa mansanas ang lasa. Ako si Zhang Xiaohua. Kinuha ko lang ang mga ito. Sa likod ng bundok, sariwang-sariwa, ako si Liu Jonshong. Nagkamali ako ng intindi sa iyo kanina. Napakabihira ng goji berry mo. Nakatulong ito ng malaki sa akin. Xiaohua, kung may ganito ka pang goji berry, diretso ka lang sa akin. Ibibigay ko ang address ko sa iyo. Dahil napakaganda ng kalidad nito. Hindi ko kayang sikmurain ang manlamang. Yung sinabi ni kuya kanina, na 15 kilong meat coupon. At pati na rin. Yung 30 piso. Ibibigay ko na sa iyo ang pera ngayon. Ito ang 15 kilong meat coupon. At 30 piso. Bilangin mo na lang. Huwag mo nang bilangin. Hindi na bilang ng tama ni kuya kanina. Ang lahat ng ito, ibibigay ko na sa iyo. Napakabait mo talaga. Madalas kang pumunta sa bundok. Kailangan mo ng pananggalang sa mababangis na hayop. Itong kutsilyo. Sumama ka sa akin sa labanan. Para sa iyo. Salamat, kuya. Salamat, kuya. Masyado itong mahalaga. Sa panahong ito, mas mahalaga ang bakal kaysa sa pagkain. Magagamit mo ito sa pangangaso sa bundok. Hoy, tama, kuya. Maraming tao sa brigada, itong sundang. Paano kung may magtanong tungkol dito? Nakaligtaan ko iyon. Kayo ba ang mula sa Shengli Commune? Esan. Ako si Chief Zhao ng presinto ng Shengli Commune. Kasamahan ko sa militar. Kilala niya ang kutsilyong ito. Kung may umaway sa iyo, hanapin mo siya. Sabihin mong bigay ni Liu Jonshong ng County Bureau. Kung may umaway sa iyo, hanapin mo siya. Sabihin mong bigay ni Liu Jonshong ng County Bureau. Talagang pulis siya ng County Bureau. Kailangan kong patatagin ang relasyon. Tutal, mas maraming kaibigan, mas maraming oportunidad. Tama ang paalala mo, Kuya Liu. Namitas ako nito malapit sa lungga ng tigre. Dalhin mo ito pa uwi. Uminom ka ng isa bago matulog. Siguradong makakabuti ito sa katawan mo. Salamat, iha. Kailangan ko nang magmadali sa bayan para sa isang mahalagang lakad. Umuwi ka na, ate. CJ. Dahan-dahan ka, kuya. Mag-ingat ka sa mga bato sa daan. CJ.
Kung kakainin niya ang goji berry mamaya, siguradong hindi niya ako malilimutan habang buhay. Ang pera at meat ticket ay pangalawa lamang. Unahin nating buksan ang daan. Para maibenta natin ang patatas sa syudad. Malay mo, makakain tayo ng karne araw-araw. Maganda ang kutsilyong ito. Ngayon, kapag pumunta tayo sa syudad para magbenta, mayroon tayong panangga. Xiaohua, mas pakiramdam mo na ba ngayon? Ito ang napulot kong itlog ng pugo. Habang nangangahoy sa bundok kanina, hindi ko naabutan yung pugo. Tay, noong kabataan mo, nakakahabol ka pa. Ng pugo ng hanggang 1 kilometro. Ang galing mo pa rin hanggang ngayon. Ay, matanda na si tatay. Ngayon, malala ang ubo niya. Nga pala. Ayaw ng kapitan na umakyat sa bundok para magputol ng kahoy. Hindi ako nakapag-ipon ng patatas. Patawad. Tay, nasa puso ko kayo. Palagi kang ang pinakamahusay. Ako na ang bahala sa iyo simula ngayon. 10 kilo ng rasyon ng karne, 20 yuan. 100 kilo ng rasyon ng bigas. Inay, dalhin mo ito sa palengke bukas. Para bilhan ng karne si tatay. Para lumakas siya. Xiaohua, saan mo nakuha yan? Pumitas ako ng kaunting goji berry. At ibinenta sa mga tagalungsod. Nay, huwag kang mag-alala. Magkakaroon pa ng marami. Ito. Xiaohua, nagbago ka na talaga. Ang aming Xiaohua ay naging responsable na. Nagkamali ako. Hindi si Xiaohua ang bulaklak ng gabi. Siya ang bulaklak na bumubuka. Lumaki na ang aming Xiaohua. Pagpalainawa ng mga ninuno ng pamilya Zhang. Si Xiaohua upang lalong gumaling. Nga. Esan. Ngayong napadpad na ako rito, si Zhang Xiaohua. Kailangang magsumikap na kumita ng pera. Para hindi na kayo mag-alala sa pagkain at damit. Pumunta rin ako sa palengke. At bumili ng ilang wonton. Bumili rin ako ng mga pagkain at bigas. Pati na rin ang mahigit 100 kilong patatas. Sapat na yan para sa ating pamilya sa loob ng ilang araw. 100 kati. Mahigit 100 kati. Ito. Nandoon lahat ang mga gamit. Ang dami naman yan. Ito, Xiaohua. Kailan ka pa natutong magsindi ng apoy? Xiaohua. Marunong ka nang magluto ng wonton. Ako. Natuto ako sa tiyahin sa wonton stall. Ate Sham, kumain ka pa ng marami. Para tumaba ka ng husto. Tingnan natin kung maglakas loob pa ang matchmaker na sabihing paayat tayo. Xiaohua, gusto mo bang umakyat sa langit? Pinagtitripan ang dalawa kong ate. Hindi ko sila pinagtitripan. Sa susunod na maghahanap kayo ng karelasyon, kailangan dumaan muna sa akin para ma-check. Ayaw mo akong paunahin. Kasalanan mo kung hindi ako makakain. Ikaw. Buong baryo. Ikaw lang ang walang anak. Tapos haharangin mo pa ako. Ikaw, bakit ganyan siya magsalita? Binubuli ni Wang ang balo. Huwag kang magkunwari na mabait ka. Hindi ako madaling apihin. Lik Xiaohua. Mas masahol ka pa sa matandang manok namin. Alam pa nitong mangitlog araw-araw. Naku, ang taong ito. Ang sama ng bibig talaga. Ang mga salitang sinabi niya, naku, padaan. Wang, ang walang hiya mo. Ang tiyahin ko ay pumila ng maayos. Araw-araw ka na lang gumagawa ng gulo dito. Zhang Xiaohua, may lakas ka ng loob na murahin ako. Hindi lang kita kayang murahin. Kaya rin kitang saktan. Araw-araw mong ginagamit ang pagiging biyuda. Bilang panangga. Huwag kang mag-iskandalo rito. Hindi kita pagbibigyan. Tama lang yan. Ganyan dapat ang galing. Ang taong katulad niya. Dapat lang paluin, dapat lang ganyan. Tama ang sinabi ng anak ni Baozu. Ang galing ng pagkakasampal ni Xiaohua. Matagal na naming gustong murahin siya. Xiaohua. Salamat sa iyo kanina. Ngayon. Gumaan na ang pakiramdam ni ikalawang tiya. Ikalawang tiya. Kumain na kayo. Mainit-init pa. Mabait ang tiyuhin mo. Di ba? Kaya nga siya. Nagustuhan ng tiya mo. Pinapagalitan ang anak mo, hindi mo man lang pigilan. Hay naku, tingnan mo nga ang pagiging mahina mo. Ay, nabulag ako't napangasawa ka.
Oh, dumating ang aking apo. Dito ka umupo sa tabi ni Lola. Kumain ka habang mainit pa, masarap yan. Kumain ka, apo. Hindi gutom si Lola. Kumain ka, apo. Hindi gutom si Lola. Ang tiyuhin mo, bakit hinayaan niyang? Sigawan siya ng balo. Hindi rin umimik ang lolo mo. Gusto ko nang angkunin ang walis at awayin siya. Lola, huwag kang magalit. Noong bata pa ako, yung basagulero sa kabilang baryo, inagaw pa ang pencil case ko. Si tatay at tiyo, agad-agad nilang pinuntahan at binugbog. Pagkatapos noon, sino pa ang nangahas namang away sa akin? Naaalala mo pa pala yan. Noong araw na bumalik sila, ang mata ng isa ay namamaga at naging singkit. Puno ng dugo ang mukha. Naku, umiyak ang nanay mo at ang tiyahin mo. Hindi naman sa wala tayong paninindigan sa pamilyang Zhang. Ayaw lang nating pumatol sa kanila. Esan. Ang tamis talaga ng dila mo. Kumain ka na ng patatas. Kumain na tayo. Mamaya, kukuha ako ng patatas sa bundok. Kumain ka rin. Hatiin ka ni Lola. Para sa aking apo. Salamat, Lola. Ang laki ng kuneho. Alaynan. Naglakas loob kang kutyain ako. Kailangan kitang mahuli ngayon. Para kutyain mo ako. Atik Xiaohua, saan mo nakuha ang kunehong ito? Maaari mo ba itong ibenta sa amin? Ilang araw na akong hindi nakakakain ng karne. 7 o 8 araw ay ilang araw na. Pahuntahan mo sa tatay mo sa bundok. Kung ganoon, uwi na ako para sabihin kay Itay. Ang taong to, napakapayak naman. Weijon. Gabi na, bakit hindi ka pa umuwi? Ano pang ginagawa mo rito? Tay, gusto ko pong kumain ng karne ng kuneho. Manghuli ka naman ng isa para sa akin sa bundok bukas. May mga lobo sa bundok. Gusto mo bang kainin ako ng lobo? Pero si Zhang Xiaohua, mag-isa lang, na nakahuli sa bundok. Isang malaking kuneho na mahigit 10 kilo. Mas mabigat pa sa akin. Si Zhang Xiaohua ay nakahuli ng malaking kuneho na 10 kilo, na mas mabigat pa sa akin. Si Zhang Xiaohua, ang payat na parang patpat na natutumba sa hangin. Sino ang niloloko mo? Ano ito? Uy, kapitan. Sabi ni Weijon. 7 o 8 araw na kayong hindi kumakain ng karne. Kailangan ninyong bumawi. Ang takaw mo. Walang silbi. Mamamatay ka ba kung hindi ka kakain ng karne ng kuneho? Kaya pala, 7 araw na ang bahay ng kapitan. Matagal na kaming hindi nakatikim ng karne. Buong pamilya namin noong bagong taon. Ni hindi nakatikim ng lasa ng karne. Yung repolyo at tokwa sa kantina. Kahit taba ng baboy, wala. Sino ba naman tayo? Siya ang team leader eh. Tama, tama. Tay, masakit. Ano bang iniiyak-iyak mo? Pag hindi ka tumigil, hindi kita papakainin ang 3 araw. Huwag mo akong sisihin, team leader. Kung may dapat kang sisihin, sisihin mo ang napakadamot na asawa mo. Ilang araw nagtrabaho ang tatay ko para sa inyo. Pero isang patatas lang ang ibinigay nyo. Sobrang pang-aapi na yan. Ayaw mo akong paunahin sa pila. Ngayon, nasa likuran ko pa rin naman kayo. Ang sarap talaga kapag nasa unahan. Bukod sa maraming harina ng mais, may mga butil pa ng kanin. Ikaw talaga, huwag mo akong sobrahan ha. Sobrahan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kayo, ang pamilya ninyong Zhang, ay kuripot. Ang pamilya naming Zhang. Ngayon ay hindi inom ng lugaw. Hindi inom ng lugaw. Mamatay kayo sa gutom. Ang puso ng ibang tao. Mas maitim pa sa uling. Pero nakakita ang langit. Ngayon, kakain tayo ng karne at iinom ng sabaw. Sa saan niyo nakuha ang kunehong iyan? Tito, tita. Kakain kami ng karne ng ligaw na kuneho. At iinom ng sabaw nito. Kung kulang pa, mag-iihaw na lang kami ng patatas. Ang galing ni Xiaohua. Ang kunehong ito. Sapat na para sa ating buong pamilya ng 2 kainan. May mainit pang tubig sa kalan. Gusto mo bang maghugas muna tayo ng kamay? Ano ang ipinagmamalaki doon? Kuneho lang yan. Bukas akyat din ako ng bundok para manghuli. Lesiu. Tiate.
Ang tangkad ni Xiaohua. Malapit nang lumampas sa tatay niya. Ang bilis niyang lumaki. Ang balat ng kunehong ito. Ano nang gagawin mo dyan? Gagawin kong pantalong balat. Hindi sapat ang isa. Ay, hindi para sa akin. Gusto kong gawan si Lola. Nang nipad. Nilalamig ang mga binti niya. Mas mainit kung babalutan ng balat ng kuneho. Ang galing naman. CJ, ang bagay na to. Ako na ang bahala, ang tito mo. Si Aling Lisa Barrio. Marunong siyang magtrabaho ng balat. Pupuntahan ko siya bukas. Napakabait talaga ng batang si Xiaohua. Mas may alam pa sila. Kaysa sa atin. Nga, talaga. Mahal ako ni Lola. Kaya mahal ko rin siya. Nakasindi na ba ang apoy? Nakasindi na. Konting asin lang. Hay! Ang bango. Siguradong magugustuhan ito ni na Lolo at Lola. Xiaohua. Dahan-dahan sa pagsisiga. Baka masunog ang damit mo. Opo. Ang batang ito talaga. Lola, uminom ka ng sabaw. Mag-ingat ka, mainit yan. Aba, tignan mo naman. Ang galing talaga ng apo ko, di ba? Nakakahuli na siya ng kuneho para kay Lola. Kung ganoon, pupunta ulit ako sa bundok bukas. Huhuli ulit ako ng isa pang kuneho. Wag na, delikado na roon. Delikado kung may lobo sa bundok. Hindi na ako pupunta. Delikado kung may lobo sa bundok. Biro lang yun ni Lola. Sa susunod, sasama ko si Tio. Sige, ayos yan. Ah, sige, ayos yan. Ang bango talaga. Lolo, Lola, luto na po ang karne. Kainin na natin habang mainit. CJ. Mauna ka nang kumain, apo. Sandali lang po, Lola. Lola. Ang laki ng karne ng ligaw na kuneho. Mayroon pa sa kaldero. Mayroon para sa lahat. Ay. Ang aking apo talaga ang may kakayahan. Pero, hindi na ako aakyat mag-isa sa bundok. Nga. Sige po, Lola. Kumain na kayong lahat. Halika, kapatid, kumain ka pa ng marami. Salamat, Ate Ju. Bakit ka pa nahihiya sa akin? Lola, kung hindi ko maubos, ibibigay ko sa iyo. Halika, halika, halika. Kumain ng ulam at kanin. Kumain ka pa. Kumain ka lang. Ang sarap. Xiao Liu. Maganda ang gamot na binigay mo. Mas maganda na ang likod ko. Dapat kitang pasalamatan. Kalihim Zhu. Hoy. Ako ang dati mong boss. Huwag kang masyadong seryoso. Huwag kang masyadong seryoso. Boss, nagkamali ako. Alaynan. Ang marunong umamin ng mali ay isang mabuting kasama. Ang kalusugan ng matandang pinuno ay biyaya sa mga tao. Ay, nga pala. Saan galing ang goji berries na iyon? Ininom ko sa tsaa. Nagkaroon ako ng lakas sa trabaho. Si Zhang Xiaohua, isang dalagita na nakilala ko sa bundok. Siya ang nagbenta sa akin. Naghahanda na akong bumili sa kanya. Huwag mamilit. Mapanganib sa bundok. Bayaran niyo ng tama. Huwag nating hayaang. Isipin nilang na lamang tayo. Opo, boss, huwag kayong mag-alala. Esan. Ay, tay, mas kaunti ang ubo mo kagabi. Talaga? Tay, mas kaunti ang ubo mo kagabi. Talaga? Kasi dati, mahigit 1 oras kang umuubo. Pero kagabi, kulang ng mahigit 10 minuto. Dahil siguro sa karne ng kuneho. Totoo ba? Pero, hindi na nga masakit ang lalamunan ko. Nang marinig ko si Jufeng, naisip ko rin, salamat sa ating si Xiaohua. Pagkatapos noon, magpupunta ako sa bundok para manghuli ng liebre. Para makapagpalakas si Itay. Baka sakaling gumaling pa ang ubo niya. Mapanganib sa bundok, bawal kang pumunta. Pagsasabihan ko lang kayong, pero pupunta pa rin ako kapag nasa trabaho na kayo. Tutal, hindi nyo naman malalaman. Ang ubo ni Itay ay gumaling lang dahil sa tubig mula sa lingtan. Paiinumin natin sila ng mas marami pang tubig mula sa lingtan sa susunod. Tama, ang tubig sa lingtan sa loob ng pagoda space. Maaari nating subukan kung pwede itong pang-alaga ng isda. Kung pwede, hindi ba't yayaman ako niyan? Hindi, kailangan kong manghuli ng ilang isda para subukan. May malakas na agos sa malaking lawa, kaya hindi ako pwedeng pumunta doon. Makapalang yelo sa maliit na lawa na ito. Dahan-dahanin ang paghampas. Dito na ako magsisimulang maghampas.
Mahigit 20 sentimetro ang kapal ng yelo. Kailangan itong basagin ng dahan-dahan. Nakakainis talaga kapag walang gamit. 7 hanggang 80 beses ko nang pinalo. Pero konting bitak lang ang nagawa. Buti na lang hindi nasayang ang pagod ko. Ito ang pinakamababaw at pinakamaliit na palaisdaan. Naubos na ang malalaking isda rito bago magbagong taon. Gusto ko lang subukan. Kung mabubuhay ang mga isda sa loob ng espiritual na lawa. Kundi, bakit ito ang pipiliin? Ngayon, manghuli tayo ng isda sa puti. Ang isdang ito. Bakit mas malaki ito kaysa kahapon? Iba talaga ang tubig ng spirit pond. Baka bukas. Magiging kasing laki na ito ng palad. Ano ito? Tingnan mo. Nakasulat toyo sa bote na iyan. Huling beses akong kumain ng toyo noong nakaraang taon pa. Ma, magkano ang bote ng toyo na iyan? Naku, hindi natin afford yan. Tingnan mo lang. Nagbebenta siya ng asin. Kumuha tayo ng 2 kilong asin. Ito ang kooperatiba noong dekada 70. Iba sa supermarket ngayon. Sales lady. Sukatan mo ako ng 2 kilong asin. Sandali lang. Hindi mo ba nakikita na abala ako? CJ, salamat. Hindi ba oras ng trabaho ngayon? Marami kami rito na naghihintay. Nakikinig sa inyong tsismisan. Tama ba yan? Kung gusto mong bumili, bumili ka. Kung hindi ka bibili, umalis ka na. Dito sa aming Supply and Marketing Cooperative, hindi ka welcome. Ganito ba ang serbisyo ng Supply and Marketing Cooperative nyo sa taong bayan? Pupunta ako agad sa opisina ng komuna para magtanong sa aming kalihim. Naku! May nangahas na gumawa ng gulo sa ating kooperatiba. Sa tingin ko, sobra na ang ganda ng buhay ninyo. Tama si Kuya Zhao. Sa tingin ko, dapat silang ipadala sa istasyon ng pulisya para turuan ng leksyon, para hindi na sila walang alam sa mundo. Madali lang gawin yan. Pupunta ako sa presinto ngayon din. At ipapahuli ko siya. Hoy, hindi niyo pwedeng gawin yan. Walang ginawang masama ang anak ko. Anong karapatan ninyong tratuhin siya ng ganyan? Xiao Hua. Tara na, bilisan natin. Tama si nanay. Hindi natin sila kayang kalabanin. At Jufeng, huwag kang matakot. Malinis ang konsensya ko at wala akong ginagawang masama. Ang mga pulis sa presinto, hindi ako makikisama sa kanila. Mabuti. Nag-iisip din ako kung paano kayo haharapin. Ang naisip ninyong paraan ay saktong-sakto. Kailangan kong gamitin ang pangalan ni Liu Jonsong ng County Bureau. Ang yabang mo. Subukan mong maghintay dito. Pagsisisihan mo rin ito. Xiao Hua, narito. Director Zhao, siya ang babaeng iyon. Siya ang nanggulo sa amin kanina. Ako ang hepe ng himpilan. Ng pulisya sa Shengli Commune. Zhao Zhengo. Ano? Ba talagang nangyari? Chief Zhao. Itong probinsya ng babae, na walang alam sa mundo, ay kung sino-sino ang inuutusan sa tindahan namin. Pakisaway naman po siya. Director Zhao. Sila naman talaga ang mali. 3 tindera. 2 ang nagsitsismisan. 1 ang nagbabasa ng dyaryo. Hindi man lang kami pinapansin ng mga miyembro. Sendong. Sabihin mo ang totoo. Nagkagulo ba talaga sila? Chief Zhao, kilala mo ba si Kuya Liu? Kuya Liu. Liu Jonsong. Ano ang pangalan mo? Zhang Xiaohua. Ah. CJ, tao ka ni Kuya Liu.
Kaya kapatid na rin kita, si Zhao Zhendong. Tawagin mo akong Kuya Zhao. Ay, Kuya Zhao. Zhao Zhendong. Ang kooperatiba ay para sa serbisyo ng mga miyembro, hindi para maging bastos ka at manigaw. Humingi ka ng tawad kay Xiaohua. Kuya, nababaliw ka na ba? Siya ang dapat humingi ng tawad sa akin. Sino ang kuya mo? Tawagin mo akong Director Zhao. Patawad. Kanina, ako ang mali. Ayos lang. Hindi na kita guguluhin ngayon. Hindi mo pa ba tinitimbang ang asin para sa kapatid ko? Kumuha ka pa ng asarol. Yung matibay ang hawakan. Aba, CJ. Heto. Binibining Xiaohua. Gusto mo bang uminom ng tsaa sa istasyon? Huwag na po, Director Zhao. Kailangan ko pang bumili ng butil sa istasyon ng butil ngayon. Hindi na kita guguluhin ngayon. Bibili ka ng butil, ano? Sasama ako sa inyo. Sa susunod na makita mo ang dalagang ito, lumayo ka. Ang pangalan ni Kuya Liu ay talagang epektibo. Kailangan kong padalhan siya ng mas maraming goji berry na itinanim ko. Talagang maganda ang mga araw na ito. Lola, tito, tita, nagdala po ako ng baboy para sa inyo. Tingnan nyo. Talagang mapagmahal ang apo kong si Xiaohua. Ha. Mabait na pamangkin. Hindi na sayang ang pagmamahal ko sa'yo. Xiaohua, nakakahiya naman. Tita, masyado ka namang formal. Pamilya tayo. Ako pa nga. Ang mag-aalaga sa inyo ni Tio. Pagtanda nyo. Itong 50 food stamp. Kunin mo na. Sige, mauna na ako. Hua. Sa susunod, kumain ka sa bahay. Sige po. Ay naku. Pumasok ang kapitan sa bundok kasama ang mga tauhan niya. Ano ang gagawin nila roon? Sabi niya, manghuli ng kuneho, para makatikim ang anak niya. Pinigilan ko siya, may mga lobo roon. Pero ang sagot niya, sapat na ang aso mong si Xiaohua. Hindi ba natin kaya? May dalang shotgun siya. Anong galing doon kung nakahuli siya ng kuneho? Mas magaling pa ang kapatid ko sa kanila. Mabuti at nabuhay. Mahirap talagang magtanim ng ligaw na ginseng. Isa lang ang inilagay ko. Isang isdang kasing laki ng palad. Ang iba ay kasing laki lang ng daliri. Isang araw pa lang, lumaki na agad ng kasing laki ng palad. Ngayon, hindi na ako matatakot na walang paglalagyan ng goji berries. Kaya pala lumalaki rin ang isda sa pag-inom ng tubig mula sa spirit pond. Pero kailangan pa rin nilang kumain para mabuso. Kaya pala ganoon sila kaagresibo sa goji berries. Tay, nandito ako. Hindi ako pumunta sa bundok. Saan ka ba galing? Nag-aalala na si nanay ng sobra. Nangisda lang ako. 4 na malalaking isda. Kakain tayo ng nilagang isda ngayon. Mabutit na kabalik ka. Hindi ligtas sa bundok. Nakakita ng lobo ang grupo sa pangangaso. Nakagat si Tio Baocheng. Nawalan siya ng piraso ng laman sa braso. Nakahiga lang ako sa bahay. Hoy! Lalamig na ang nilutong isda ni nanay. Umuwi na muna tayo. Tay, ilang lobo ba ang umatake kay Tito Baocheng? Itong 3 lang. Halos mapatay na nila si Tito Baocheng mo. Kinagat ang braso. 3 lang. Halos makagat ang braso ni Tio Baocheng. 3 lang. Narinig ko sa mga lumang mga ngaso na ang kawan ng lobo ay hindi bababa sa 10. Hindi pa sapat ang 3 ito. Ang Tito Baocheng mo, hanggang ngayon, hindi man lang makahawak ng chopsticks. Hindi mapayapa sa mailikurang bundok kamakailan. Masyadong delikado roon. Huwag ka nang pupunta roon, ha? Ma, bakit? Luto na ba ang isda?
Nagugutom na ako. Ang tofu soup ngayong gabi, na may braised fish, ay perpekto. Ayusin na natin ang mesa. Maluluto na ang isda. Alaynan, CJ, ma, kakain ako ng 2 isda ngayon. Kumain ka ng mas kaunting isda. May 2 pang natira. Ereserba mo para sa tatay mo. Ay, luto na ang isda. Dalhin mo ang plato. Alaynan. Halika. Iyo. Ang isdang ito, ang bango. Ngayon lang ako nakaamoy ng ganito kabangong isda. Nga, ate ba? Makakakain ako ng 5 inihaw na patatas ngayong gabi. Ay, hindi maganda. Mas kaunti ang inihaw na patatas ngayon. Ha? Hindi kaya. Biro lang. Nag-ihaw ako ng 20 patatas ngayong gabi. Magaling, siya o hua. Naglakas loob ka pang biruin si ate. Maglaba ka na ng sarili mong damit simula ngayon. Huwag naman, ate. Pupunta ako sa komunidad. Bibilhan kita ng telang may bulaklak, ayos ba? Nagbibiro lang si ate sa iyo. Saan ka kukuha ng perang pambili ng tela? Kailangan ko pang humanap ng rasyon para sa tela. Gumagawa ng bagong damit para sa pamilya. Ineng, nandito ka na pala. Sino ka? Ako to. Si Mang Liu Laoki na bumili ng patatas mo noong nakaraan. Oh, naalala ko na. Ang daming patatas. Naubos mo agad sa loob lang ng 7 o 8 araw. Naku, sabi mo pa, ang 200 kilong patatas ay dapat tatagan ng 1 buwan. Pero yung sotangho na gawa sa patatas mo, sabi ng mga bumibili masarap daw. Ang kantina ng komunidad, dinoble ko ang binibili ko. Ang 200 kilo ng patatas ay naubos sa loob lang ng 8 araw. May 500 kilo pa ako ngayon. Gusto mo ba? Ay, 500 kilo, masyadong kaunti yan. Kailangan ko ng kahit 1,000 kilo. Magtatagal lang yan ng mga 10 araw. Ano na lang ang gagawin ko? 1,000 gin. Sobrang dami naman. Dahil magkakilala tayo. Hahanapan kita. Magkano ang patatas kada gin? Binibini. 7 sentimo kada gin. Bibilhin ko lahat. 7 sentimos ang benta ko sa iba. Kung bibilhin mo lahat, 6 na sentimos na lang kada kilo. Dagdag pa ang 1 kilong may kalahating lokal na food coupon. CJ, ito ang 30 piso. 750 kilong food coupon. May 70 piso pa ako. Gusto ko sanang mag-reserve para sa susunod na 6 ng patatas. Kulang ang rasyon ko. Pwede bang ibang tiket na lang? Anong tiket ang meron ka? Mayroon akong 20 katis na tiket ng karne. 300 katis ng pambansang tiket ng rasyon. At mayroon din akong tiket para sa malaking kaldero. Mayroon pa kaming tiket ng alak sa bahay. Tiket ng tela. Wala akong dala ngayon. Kung ganoon, ihahanda ko ang 1,200 gin para sa iyo. Bukod sa hawak mong tiket at 70 yuan. Dagdagan mo pa ng 20 shichay na tela. Sige, kukunin ko na lang bukas. Hoy! Hoy! Dahil suki naman kita, bibigyan ko kayo ng 2 magandang bagay. Ay, salamat kung gayon. Kapag natikman mo, malalaman mo na ang isdang ito ay hindi ordinaryong isda. Binibini, paano mo nakuha ang ganoong kalakas na lakas? Hindi nga ako makakain ng busog. Paano ako magkakaroon ng lakas para magsanay? Nga, kung gayon, magkita tayo bukas. Mahigit 100 libra. Iyon na ang limitasyon ko sa pagbubuhat. Kung hindi dahil sa tubig ng lawa, hindi ko man lang mabubuhat ang 100 libra. Hoy, boss. Magkano mo ibebenta ang isdang ito? 1 piso kada kilo. Ha? 1 piso kada kilo. Bakit hindi ka nalang mang-agaw? Ang mga isdang Crucian Carp ngayon ay 40 sentimo lang kada kilo. Ang isdang may timbang na 1 kilo at kalahati ay 60 sentimo lang. Naku, ang isda ko ay iba sa iba. Gusto ko ngang marinig kung bakit hindi ordinaryo ang isda mo.
Alam mo ba ang bundok sa likod? Inakyat ko ang 7 o 8 bundok. Sa isang malalim na lawa, kulang nahanap ang mga ito. Malambot, walang lansa. Sino ba ang hindi nakakaalam sa likod ng bundok? Pero ang isdang ito, anong kinalaman nito sa likod ng bundok? Ay, talagang walang lansa. Talaga. Hindi na kailangan ng fish ticket, di ba? Hindi na, ito na lang. Sige, ito na lang. Dalawa na lang. Ay, magpapalit ako ng itlog. Lolo, magkano po ang itlog? Hindi ibinebenta ang itlog. Palitan lang ng lokal na food coupon. Mayroon akong pambansang food coupon. Mayroon din akong lokal na food coupon. Paano palitan? Lokal na food coupon lang. 1 kilo ng itlog, 10 kilo ng food coupon. Kukunin ko lahat. 3/4 kilong itlog. Kung kukunin mo ang lahat, 35 kilong ration coupon yan. Huwag mo akong paglaruan. Lolo, sapat na yan. Kukunin ko na to. Ano po ang kailangan ninyo? Naaalala ko, pangalawang beses mo na itong pagpunta. Ayon sa patakaran, kailangan mong magbayad ng 2 mao. Anong patakaran? Hindi ko pa naririnig yan dati. Libre ang unang beses. Sa susunod, 2 mao na kada punta. Bawal dito ang sapilitang pagbebenta. Tinanggap mo na ang pera, ah. Kung may problema ka sa palengke, hanapin mo kami. Kung tama ka, tutulungan ka namin. CJ. Ako si Zhang Xiaohua. Kuya. Gusto ko sanang magtanong. May nagbebenta ba ng baril pang hunting sa palengke? Maraming tigre at leopardo sa bundok. Babae ka, huwag ka nang makipagsapalaran. Hindi naman para sa akin to. Ibibili ko si Papa. Mangangaso siya sa bundok. Noong nakaraang buwan, may matandang mangangaso. Nagbebenta ng single barrel shotgun na 50% bago pa. Nasa 60 piso ang presyo. Pero hindi nabenta. Wala pa ring dumadating hanggang ngayon. Kuya, pakiabangan na lang po para sa akin. Mga 1 beses o 2 linggo lang ako pumunta sa palengke. Huwag kang mag-alala, tanda ko yan. Xiaohua. Tito, wag na po kayong tumayo. Nasaan po si tita at ang iba? Ay. Papasok na ako. Tito, ang lala ng sakit mo. Wala man lang nag-aalaga. Ay. Salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo. Makakainom lang ako kapag bumalik ang tita mo. Nabalitaan kong nakatagpo kayo ng 3 lobo. Nakita niyo sila sa gilid ng pangalawang bundok. Pagkatapos ninyong tawirin ang unang bundok. 4 kayo, 2 baril. Lahat kayo ay bihasang mga ngaso. Paano kayo nakagat? Kahapon. Pinangunahan kami ni Kapitan Chang Baoming. At dinala niya kami. 3 matatandang mga ngaso sa bundok. Habang naglalakad, nagkukwentuhan at nagtatawanan kami. Kaya hindi namin napansin ang paligid. Bigla. Napalibutan kami ng 3 lobo. 10 metro ang layo nila sa amin. Hindi na ako nakaabot mag-angat ng baril. Ang magkapatid na Zhao. Sumigaw na tumakbo na raw. Nanghina ang mga tuhod ni Zhang Baoming. Tapos inagaw ko ang isang shotgun. At ipinutok ko ito sa pinakamalapit na lobo. Nakaiwas ang lobo. Esan. Ang 2 pang lobo ay umurong ng mahigit 10 metro. Pero nakalmot ang binti ko. Hay! Hindi dapat ako iniwan ng magkapatid na Zhao. Hindi dapat ako iniwan ng magkapatid na Zhao. At nag-isa. Hay! Tito! Pinabibigyan po kayo ni tatay ng itlog. Mahalaga ito. Wag na po, tito. Ay! Regalo po ito ni tatay. Tito!
Ayaw ko po. Inilagay ko ang itlog mo rito. Ipapaluto ko sa tiyan mo. Aalis na ako, may gagawin pa ako. Xiao where? Pakisabi sa tatay mo, salamat. CJ. May 3 lobo sa likod ng bundok. Isa sa kanila ay napakabangis. 2 beses pinaputukan ang baril bago sila natakot at tumakbo. Sulit ang balitang nakuha kapalit ng 6 na itlog. Tito Liu. Ito ang 1,300 gin ng patatas. Ito naman ang 1,200 gin ng patatas. Pakibilang po. Sapat ang timbang. Salamat, Tito Liu. Nako, nakita ako. Sweetie, halika rito. Gusto mo akong kagatin? Tingnan muna natin kung maganda ang ngipin mo. Yung payat sa kaliwa. Umalog ang likod na binti ng lumapag. May sugat yan. Siguradong sugatan siya. Lungga ng lobo. Dapat na itong patayin. Kundi makakapinsala yan paglaki. O ay. Anong nangyayari? Nagbukas ang ikalawang palapag ng pagoda space. Hindi ko inaasahan. Ang lambot hawakan. Sino ang mag-aakala na paglaki ay magiging lobo? Ito ang gamit ng Spirit Garden. Ang pagdadala ng mga lobo dito ay otomatikong magpaparehistro. Ano pang silbi ng pag-aalaga ng asong pangangaso? Hindi ba mas mainam na mag-alaga ng tuta ng lobo? Kahit papaano, mas malakas sila kaysa sa aso, di ba? Kaya pala naghahanap na ngayon ng mga tuta sa ikalawang palapag. Hindi pa kasi makapasok ang mga nasa hustong gulang. Itong itlog ng ibon na to. Sana, kusa na lang itong napisa. At sana maturuan ko pa itong maglakad. Halika na, uminom ka na ng tubig. Ang pilit naman ng pagwagayway mo ng buntot. Hindi man lang umabot ng 1 sentimetro. Tanawin ito sa kabundukan. Nakikita pala ang labas mula sa ikalawang palapag ng espasyo. Sa susunod na mga suka sa bundok, mayroon ka ng dagdag na kakayahang iligtas ang iyong buhay. Ito ay sugat ng bala. Bala. Hindi ito sugat ng ripple. Ito ay sugat ng baril mula sa kampo ng militar. May mga taong may ripple sa kailaliman ng bundok. Bandido. Espiya. O kaya naman ay pugante. Ang mga lobo ay dati sa malalim na kagubatan lang. Kailan lang sila nakarating sa gilid nito? Ang sugat na ito ay nakuha pa sa loob ng kagubatan. Zhang Xiaohua. Hindi ka na naman pumasok sa trabaho. Palagala ka lang maghapon. Tingnan natin kung kailan ka makakahanap ng mapapangasawa. Masaya na ako mag-isa. Para saan pa ang mapapangasawa? Zhang Kaihua. Hindi ba't grade siyam ka na? Umuwi ka na.
Maghanda kang mabuti para sa pagsusulit. Bakit ka uwi ng ngayon? Linggo bukas. Uwi ako para kumuha ng food stamps. Ano ang dala mo sa likod mo? Ang daming dugo. Kagagaling ko lang sa bundok. Nakapatay ako ng lobo. Lobo lang naman yan. Ano nang maganda roon? Dapat may parte lahat. Sabihin mo sa tatay mo. Mamaya pumunta sa bahay para sa karne. Ang lobong ito. Bakit pamilyar? Kapitan, kilala mo ba ang lobong ito? Xiaohua, pumasok ka sa bundok. Xiaohua, pumasok ka sa bundok. Narinig ko kay Tio Bao Cheng. 4 silang pumasok sa bundok para mangaso. Nakakita sila ng 3 lobo. 2 sa kanila ang nakatakas. Ang iyong Tio Bao Cheng para iligtas ang iba ay kinagat ng lobo at nawala ng malaking piraso ng laman. Ang lobo ay nakakagat ng tao. Kailangan itong patayin agad. Kung hindi, sa susunod, kakain na ito ng tao. Ang halimaw na kumain ng laman ng tao ay bababa sa bundok at mananakit ng tao. Opo, opo. Ang lobong ito, ang pinuno ng mga lobo, ito ang sumugat kay Tio Bao Cheng. 3 lobo lahat. Bakit mo nasabing, ito ang lobong kumagat kay isang Bao Cheng? Siyempre, hindi nyo alam. Iniwan nyo ang kasama nyo at tumakas. Hindi naman namin sinasadyang tumakas. Instinto lang iyon ng tao. Sabi ng kapitan. Bukod pa rito, ang kapitan ay natakot din sa lobo at muntik nang maihi sa pantalon. Hindi ba't? Si Zhang Baocheng ang nagligtas sa kanya. Kaya pala iniwan nyo ang kasama nyo at tumakas. Zhao Dashuang, Zhao Ershuang. Ang kakapal ng mukha ninyo. Kapitan, ang lala ng sugat ni Zhang Baocheng. Pero hindi ninyo man lang siya dinadalaw. Niligtas ka ni Zhang Baocheng. Pero pinapapasok mo pa rin ang asawa niya sa trabaho. Wala man lang nagbabantay sa kanya. Sobrang mali yan. Punta sana ako kay kapatid na Baocheng. Tignan mo. Ito ang 5 piso at 2 kilong food coupon. Sumama ka na sa akin. Dalawin natin si Tito Baocheng. Para malaman niya rin na ang lobong sumugat sa kanya ay napatay ko na. CJ. Tara. Xiaohua. Kapitan, anong ginagawa ninyo rito? Tito, dinalhan kayo ng kapitan ng pera at food stamps. Ito, 5 piso at 2 kilong ration ticket. Sabihin mo kay ate, napakainin ka para lumakas ka. Ang lobong ito ay kaparehong-kapareho ng naaalala ko. Ito ba ang kumagat sa akin kahapon? Ang kanang mata niya ay may kalbong bahagi. Tito, iyon ang kumagat sa iyo. Siya ang pinuno ng 3 lobo. Siya ang pinakamatapang. Ang peklat sa kanang mata niya ay hindi pa nawawala. May sugat din ito ng bala. Hindi ito galing sa shotgun. Ang tibay naman ng lobong ito. Nakaligtas sa bala na dapat ay nakamatay sa kanya. Type 56 semi-automatic rifle ito. Gasgas lang ng bala. Ang galing na ni Zhang Xiaohua. Pinamunuan niya ang 3 mga ngaso. Ang lobong hindi natin mapatay-patay. Nahuli niya. Noong nakaraan, kuneho. Ngayon naman, lobo. Wala namang baril si Xiaohua. Paano niya nagawa yun? Ano bang alam mo? Ang mga tao noong unang panahon wala ring mga armas. Ngayon, ang dami ng paraan ng pangangaso. Tiyak na may paraan para makahuli. Tama ba? Tio Baoshu, halika nga rito. Bakit mo ako tinatawag? Tio Baoshu, dati kang matandang berdugo. Pakibalatan mo ang lobong ito. Tapos ibigay mo ang kanang binti kay Tito Baocheng. Dapat na rin nating bayaran ang utang natin sa kanya. Ang sarap pakinggan ng pananalita ng batang ito. Ako na ang gagawa nito. Saktong-sakto, naghahanap din ng karne si Kaihua kahapon. Ang karne ng lobo. Napakasarap nito kapag nilaga. Xiaohua. Salamat. Ayos lang, Tio. Kapag gumaling ka na, aakyat ulit tayo ng bundok. CJ. Baocheng. Baocheng. Ah, bale. Mauuna na ako. May gagawin pa sa team. CJ, salamat sa abala, Captain. Xiaohua, maglugaw ka muna bago ka umalis. Aling. Hindi muna ako inom. Naghihintay pa si nanay sa bahay. Umakyat ako ng bundok, kaya nag-aalala siya sa akin. Tita, mauuna na po ako. Mag-ingat ka.
Oh, haha. Kapitan Zhang. Ito si Kapitan Liu, mula sa Criminal Investigation Detachment ng County Bureau. Kumusta, Kapitan Liu? Salamat sa abala, Kapitan Zhang. Uminom ka ng mainit na tubig. Kapitan Liu, kung may kailangan kayong tulong, sabihin niyo lang ng diretsyo. Siguradong makikipagtulungan kami. 10 araw na ang nakalipas. Ninakawan ang gilingan ng bakal sa distrito. Siyam ang namatay at isa ang malubhang nasugatan sa Security Department. Tinanggay ang 300,000 pampasahod. Iyan ang pinaghirapan ng mahigit 1,000,000 manggagawa. Ang grupong ito ay papunta sa amin. Nagtago sila sa kabundukan. May nakakita sa 3 suspect. Masyadong malaki ang bundok. Kulangan kami sa tao. Hindi pwedeng mag-search sa bundok. Ang 2 kasamang ito, pansamantalang mananatili rito. Pakihanapan sila ng matutuluyan. Huwag kayong mag-alala, dito sa headquarters namin. May bakanting silid. Sige po, kaya dinala ko ang 2 kasama. Para doon manirahan. Kapitan Zhang, sa inyong grupo, may babaeng nagangalang Zhang Xiaohua, hindi ba? Mayroon. Anong kasalanan niya? Wala naman. Kaibigan niya ako. Dumaan lang ako. Ang bahay niya. Sundin niyo lang ang daan na ito. Sa silangan, hanggang sa dulo. Ang bahay sa dulo, ay may sariling bakuran. Bahay niya yan. Uminom ka ng tubig. Yung kotseng dumaan kanina, ang bilis ng takbo. Nakita ko na yan dati, sa komunidad. Tingnan mo yung tao sa loob, nakauniforme pa ng pulis. Papunta ba yan sa bahay ni Zhang Baozu? Ano na nangyari kay Xiaohua nila? Tara. Tara. Sino ang hinahanap nyo? Tio, paumanhin. Bahay ba ito ni Zhang Xiaohua? Kaibigan niya ako, may kailangan lang ako sa kanya. Pero umakyat ng bundok si Xiaohua. Gabi na siya makakabalik. Kung gayon, babalik na lang ako sa bayan mamaya. Huwag po kayong mag-alala. Dito na lang ako maghihintay. Para hindi po kayo maabala sa trabaho ninyo. Huwag. Pumasok muna kayo at uminom ng tsaa. Huwag na po, para po ito sa inyo. At kay tita. Hindi. Masyado namang mahalaga ito. Para po ito sa inyo. At kay aling pangalan siya bilang munting regalo. Pakitanggap po. Hindi. Ito, masyadong mahalaga nito. Huwag na po kayong mahiya. Kaibigan ko po si Xiaohua. Dapat ko kayong igalang. Kung gayon, salamat. Kung hindi na ako papasok ngayon. Pagbalik ni Xiaohua, mamayang gabi, kakain tayo ng karne ng lobo. Marunong ding manghuli si Xiaohua. Iyon ay, huwag mong maliitin si Xiaohua. May talento sa pangangaso. Kahapon, nakahuli pa nga ng lobo. Sabi ng kapatid ko, mas masarap ang tubig na ito kapag pinakuluan. At nakakapagpa. Para may lakas magtrabaho. Sabi ng kapatid ko, masarap daw ang tubig na ito kapag pinakuluan. At saka, nagbibigay daw ito ng lakas para magtrabaho. Nga. Dati hindi ako naniniwala. Ngayon na uminom na ako ng tubig na ito. Ang ganda talaga ng kalidad ng tubig. Mas maganda pa sa gripo ng bayan. Nga. Ilang oras lang ako natulog. Kanina inaantok pa ako. Pero pagkatapos kong inumin ang tubig na to, ngayon ang lakas ko na. Tuwid na rin ang likod ko. Galing ako sa bayan, magdamag akong nagbiyahe. Kaya masakit ang mata ko. Kanina pa ako inaantok. Pero nang ininom ko ang tubig na to, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Gising na ako ngayon. Ako rin. Inaantok din ako kanina. Ang lakas ng pakiramdam ko ngayon. Para akong nakapagpahinga ng maigi. Bunso. Sa wakas, nakabalik ka na rin. Bunso. Sa wakas, nakabalik ka na rin. Matagal ka nang hinihintay ni na Kuya Liu at Direktor Zhao. Xiaohua. Akala ko sa gabi ka pa babalik. Hindi ko inakalang ang bilis mo. Ikaw ang nakapatay sa lobo na iyan. Wow, ang laki ng lobo na iyan ah. Ang galing mo, Xiaohua.
Nakakapatay ka pa ng lobo. Kuya Liu, bakit kayo narito? Sugatan ang lobo. Mabagal siyang tumakbo kaya nahabol ko. Nagpakumbaba ka lang. Isang maliit na babae. Nakapatay ng ganoong kalaking lobo. Iyan ay galing. Kahit ang mga lumang mga ngaso ay hindi kaya. Tingnan ninyo ang lobong ito. Ano ang pagkakaiba? Subukan natin si Kuya Liu. Hulaan natin ang tama ng baril. Nakita ko na. At Xiaohua. Ang galing ng galaw mo. Pero para sa lobo, huwag maging maawain. Patayin agad sa isang tira. Lao Zhao, tingnan mo ito. Tama ng baril. Lao Zhao, tingnan mo ito. Tama ng baril. Ito ay isang sugat mula sa Type 56 semi-automatic rifle. Nasa loob pa ang bala. Kahapon, may nangyaring kaso sa steel mill. Ganitong klase ng baril ang ninakaw ng mga magnanakaw. Kailangan itong dalhin sa istasyon para sa ballistic testing. Baka ang lobo na ito ay binaril nila. Natagpuan ko ito sa loob ng kabundukan. Akala ko ay sugat ito mula sa shotgun. Xiaohua. Ang lobo at ang balat nito ay kailangan gawing ebidensya. Susubukan kong humiling ng kompensasyon. Ituring mong may utang na loob ako sa iyo. Sabi ni Kuya Liu, walang problema. Kuya Liu, pwede mo ba akong tulungan? Makakuha ng Type 56 semi-automatic rifle. Hindi sila nagbebenta sa kooperatiba. Hindi problema ang pera. Medyo mahirap yan. Pero susubukan ko ang lahat ng paraan. Xiaohua, pwede ba tayong mag-usap ng sarilinan? Xiaohua, pwede ba tayong mag-usap ng sarilinan? Kuya Liu, may importante ka bang sasabihin? Tungkol ito sa mga tulisan sa bundok. Hindi. Yung goji berries nung nakaraan. Meron pa ba? Ang dami namang binigay nung nakaraan ah. Kulang ang pampagana. Sapat na. Sabi ng matandang leader, nakakapagpasigla raw kapag ibinabad sa tubig. Yung mas malaking goji berries, makakakuha pa ba tayo ng iba? Naiintindihan ko. Uuna na ako. CJ, mag-ingat ka, Kuya Liu. Huwag kang mag-alala. Lao Zhao. Hindi pa nangitlog ang isdang ito. Ang laki na niya agad. Mabilis lumaki ang mga isda sa lingtan. Pero bumabagal din pagtagal. Maglalagay ako ng isda sa unang layer ng lingtan para ibenta. At sa ikalawang layer naman ay lalagyan ko ng goji berries para ipakain sa pamilya. Siguradong pampalusog yun. Mag-aalas 10 na. Kailangan ko nang bumili ng kawali. O ay, hindi ba si Zhang Xiaohua yan? Dati wala siyang pera. Ngayon, naglakas loob siyang pumunta sa tindahan ng kooperatiba. At Xiaohua, bakit ka nakapila rito? Kuya Zhao, butas ang kaldero namin. Bibili ako ng bago. Sana sinabi mo agad. Halika, halika. Pumila kayo ng maayos. Sumunod sa patakaran. Kung hindi, wala kayong bibilhin ngayon. Ito, kailan? Nakilala mo ang ganoong kalaking opisyal. Ate yan. Tara, hindi na tayo bibili. Xiaohua, maupo ka muna rito. Pupunta ako. Para pumili ng magandang kawali para sa iyo. Ang mga kawali namin dito. Puro magandang bakal. Hindi kinakalawang. Salamat, Kuya Zhao. CJ. Tingnan mo ang kawali natin. Puro magandang bakal. Para sa iyo, inaprubahan ko ang 40% diskwento. 8 yuan.
3 yuan lang ang sisingilin ko sa iyo. Yung sukli. Wag na. 8 pisong kaldero. Naka-4% discount na, binawasan pa ang barya. Sobrang sulit naman ng discount na to. Ang mura naman. Huwag ka nang mahiya sa akin. Kung may kailangan ka pa, sabihan mo lang ako. Itatabi ko lahat para sa'yo. Salamat, Kuya Zhao. Mamaya, papalutuin ko si nanay ng lugaw na kalabasa. Para sa iyo. Hihintayin ko. Ingat ka. Ayan. Sa wakas, may kawali na. Sa susunod, hindi na natin kailangang magsaing sa palayo. Sayang lang. Kapag nakapag-ipon na tayo, bibili na lang tayo ng mas malaki. Malapit na ang pagtatanim sa tagsibol. Sa susunod na paghahati ng mga gawain, huwag na sana tayong ibase sa antas ng mga apprentice. Sapat na ang edad ninyong magkapatid. Hindi na kayo dapat maging mga apprentice. Depende na sa team. Sa pinakamalalang kaso, sina Beifeng at Jufeng, dapat ay nasa level 4 na rin. Kung level 4 ang ibibigay, mas marami na ang magiging work points ninyo. Walang neon lights at electronics. Ang mga araw ay simple ngunit makabuluhan. Sa nakaraang buhay, para sa 2 o 3,000. Sinisigawan ako ng boss ko. Nag-o-overtime hanggang alas 11 ng gabi. Ngayon, hindi na ako kailangang mag-alala sa trabaho. At mayroon akong 9 na palapag na espasyo ng pagoda. Para mapakain ng busog ang pamilya. Lalaking baboy pa naman. Ang swerte ko. Nakapulot ng lalaking baboy. Ang laki ng baboy ramong ito. Kapag inilabas ko na, hindi ko na pwedeng ibalik. Kailangan ko itong ipamigay sa lahat. Kundi maghihinala sina itay at inay. Ay! Bakit hindi kayo nagsasalita? May nangyari ba? May nambubuli ba sa ating pamilya? Sabihin mo sa akin. Ngayon, nagtalaga ng trabaho ang kapitan. Si Afeng at ang iba pa ay mga apprentice pa rin. Kulangan ng 4 na puntos sa trabaho. Ang tatay mo ngayon ay nasa ika-8 antas. Kulang ng 2 puntos. Ako ngayon ay nasa ika-5 antas. 16 ka na. Sabi ng kapitan, hindi ka nagtatrabaho. Kaya babawasan ka ng 10 puntos. Hindi ba ito panalamang sa pamilya natin? Nangangaso ako. Hindi naman ako absent. At saka, hindi pa ako nagbi-birthday. Ayon sa patakaran. 3 puntos lang ang pwedeng ibawas. Siya ang kapitan. Hindi natin siya pwedeng kalabanin. Mahalaga ang kalusugan. Ako na ang bahala. Hindi ba yan si Xiaohua ng pamilya Baosu? Ano ang hinihilan niya? Baboy ramo. Impossible. Paano makakakuha ng baboy ramo? Ang batang babaeng yan na si Xiaohua. Ilang araw pa lang ang nakalipas, nakakuha rin siya ng 2 lobo. Nakita ko mismo. At nagbahagi pa ng karne ng lobo. Kakahuli lang ito sa bundok ngayon. Dalhin ito sa punong tanggapan ng brigada, para ipamahagi ng kapitan sa lahat. Ang laki ng baboy ramo na ito. Sapat na para sa 2 kainan ng buong nayon. Sumama tayo sa punong tanggapan ng brigada para tingnan. Tara na. Ang baboy ramong ito, hindi bababa sa 400 libra. Bakit kayo maingay? Hindi ba kayo nagugutom? Kung mahuli tayo, wala nang pagkain sa kantina. Ito ay... Tulungan niyo akong dalhin ito sa tanggapan ng brigada. Pahatian natin ang kapitan sa paghahati ng karne. Maliit lang ang kuneho at pheasant. Ang baboy na ito ay mahigit 400 kilo. Pagkatapos alisin ang balat at lamang loob, makakakuha ang bawat pamilya ng 2 kilo. Punta tayong lahat sa opisina ng brigada. CJ! Salamat sa inyong pagod.
Sinasadya ng batang to na ipahiya ako. Noong huli akong nangaso, wala akong nahuli. Napabalita pa na natatakot daw ako sa mga lobo. Ngayon naman, nakahuli siya ng baboy ramo at ipinamimigay pa sa buong baryo. Naglakas loob siyang gawa ng masama ang pamilya ko. At apihin ang mga magulang ko sa paghahati ng trabaho. Tingnan natin, anong mukha mo para makibahagi sa karne? Lahat ba ay narito na? Pakibilang po, mga kapitan. Magsasalita ang kapitan. Simulan na natin ang pamamahagi ng karne. Ngayon, si Zhang Xiaohua ng pamilya ni Baozu ay mag-isang pumasok sa bundok. Nakahuli ng isang malaking baboy ramo na may 4,500 libra. Mabuti, mabuti, mabuti. Sabi ni Zhang Xiaohua, lahat tayo ay magkakapitbahay. Ang karning baboy na ito ay dapat nating paghati-hatian. Mabuti, mabuti, mabuti. Magaling, Xiaohua. Sabihan mo lang ako kung may kailangan kayo sa bahay nyo. Sabi ng asawa ko kagabi, gusto raw kumain ng karne ng mga bata. Tingnan natin kung paano kahihingi ng karne. Mabuti at marunong kang makisama. Kapag sinubukan mo ulit na gawan kami ng masama, sisiguraduhin kong kahit sabaw, wala kang matitikman. Sa tingin ni Zhang Xiaohua, magkakababayan tayong lahat. Kapag nakahuli ng baboy ramo, dapat ay nagtutulungan tayo. Ayaw niyang mag-isa lang ang kumain. Sabi niya, dapat daw ay pagsaluhan nating lahat. Dapat tayong magpasalamat sa kanya. CJ. Ngayon, hatiin na natin ang baboy. Tito, simulan mo na. Tito, Xiaohua. May natira pang isang bahagi na walang kumuha. Sino ang nagsabing walang kumuha? Hindi pa kami nabibigyan. Nakita ko pa si Tito Baoming kanina. Bakit hindi siya ang kukuha? May ginagawa si Tio Baoming. Pinakuha niya sa akin. Oy, Tio. Hindi ba may nakalimutan pa tayo? Yung 2 pulis na pinadala ng probinsya. Nasa kampo pa rin sila. Hindi ba dapat nating ipadala ang karne sa kanila? Xiaohua, tama ang paalala mo. Dayong, ibigay mo ang karneng ito kay Xiaohua. Pakiusap, hayaan mong si Xiaohua ang maghatid nito. Tito, sa inyo na ang karneng ito. Dalhin niyo po ito at ipagluto ng sabaw ang mga bata. Pampalinaw ng mata. Ay, hindi. Hindi ko na pwedeng kunin ang karne mo. Asawa ni Baoming. Kanina nung namimigay ng karne, bakit hindi lumapit si Zhang Baoming? Tapos na palang mamigay ng karne ngayon. Kaya ka pinapunta rito. May natira pang 1 kilong baboy. Gusto nyo ba? Bakit ko naman tatanggihan? Kapitan, nakalimutan mo na ba? Madalas kumain ng karne sa bahay ng pangalawang kapitan. Hindi na nila kailangan ang 1 kilong ito. Hay, nga. Tama nga. Ni 1 kilo ng karne, ayaw ibigay. Bakit hindi hatiin? Akin ang karneng baboy na ito. Huwag mo nang isipin. Zhang Xiaohua, masyado mo kaming inaapi. Bawat pamilya sa buong nayon ay nakakuha ng bahagi. Sinasadya ninyo kaming ipahiya. Ay, Xiaohua. Bakit hindi mo pinatira ang mga magulang mo? Para tulungan kang buhatin ang baboy. Tutulungan ka ni Tio. Kailangan pa kasing magtrabaho ni tatay bukas ng umaga. Umuwi na siya para magluto. Oh. Oy, Tito, marami kayo sa pamilya. Iuwi mo na lang itong karne. Naku. Hindi naman pwede yan. Bigyan mo naman ng respeto si Tito. Hayaan mong maghati si Tito ng baboy. Nahihiya na ako. Paano ko pa matatanggap ang baboy mo? Tito, may maliit lang sana akong ipapakiusap sa inyo. Pasok tayo sa loob. Anong tulong? Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Basta kaya ni Tito. Hindi ako tatanggi. Naku, Tito. Lagi kaming inaapi ng lider ng 2 grupo. Sana matulungan niyo po kaming ayusin ito. Itong si Zhang Baoming. Ano bang ginagawa niya? Kaya pala nahihiya na siyang kunin ang karne. Tama na hindi ka nagbigay ng karne. Ay, nga pala. Ngayong taon, magpapalaki ang brigada ng 2 pang baboy. Kailangan ng dagdag na tao para mag-alaga ng baboy. Ang mga punto sa trabaho ay buo. Paano kung ang tatay mo ang kukuha? Tito, talaga. Salamat. Hindi masyadong maganda ang pakiramdam ni Itay. Masyadong nakakapagod ang pagsasaka. Tamang-tama lang siya sa pagpapakain ng mga baboy. Sige, ayos yan.
Ang bagay na iyan. Ako na ang bahala, pamangkin. Kaso lang, tungkol sa problema sa trabaho ng apat mong ate, hindi muna ako pwedeng makialam. Siguraduhin mong hindi makakakuha ng ebidensya si Zhang Baoming para manggulo. Tito, naiintindihan ko po. Nalutas niyo po ang malaking problema ng pamilya namin. Habang buhay po kaming magpapasalamat. Tungkol doon, ano pa ang kailangan? May maitutulong pa ba si Tito? Wala na po, Tito. Sa susunod na makahuli ako ng baboy ramo, patulong na lang po ulit sa paghiwa ng karne. O ay, hindi mo nakuha ang karne mo. Ay, Tito, sa inyo na yan. Sapat na yan para sa inyong pamilya sa ilang kainan. Ang babaeng ito, marunong makisama. Ang baboy na ito ay siguro mga 20 kilo. Sapat na para sa ilang kainan. Ang swerte naman ni Zhang Baosu. Nagkaroon ng napakabait na anak. Ilang hampas pa, at mababasag na ang yelo. Mas maliit, mas maganda. Uminom ng tubig mula sa spirit pond, para mas masarap. Atik Xiaohua, matagal na tayong hindi nagkita. Halika, umupo ka. Ipagtitimpla kita ng mainit na tsaa. Ay, Kuya Zhao, wag na. Ito ang mga isdang nahuli sa bundok. Dalhin mo ito sa bahay para ipangsabaw sa ate. Hindi maaari, wala naman akong gaanong naitulong. 2 isda lang ito. Kung ayaw mo, ibig sabihin ay minamaliit mo ako dahil mahirap ako. Kung ganoon, kakapalan ko na ang mukha ko at tatanggapin ko na lang. Ibinebenta mo ba itong balat ng baboy ramo? Bibilhin ko ito. Sa pinakamataas na presyo. Kakasalo lang nito sa bundok. Tingnan mo ang kalidad. Ito. Sa Victory Commune. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking balat ng baboy ramo. Nandito na si Xiaohua. Oh, kumusta, at Kue? Napakagandang kalidad. Bibili ko ng piso't 80 kada kilo. Sa taya ko. Aabot ito ng 105 piso't 48 sentimo. 105 na lang. Huwag mo na isama ang barya. Hindi naman pwede yun. Dahil ikaw, isinalang mo ang buhay mo para makuha yan. Walang bawas kahit 1 sentimo. Kung gayon, salamat Kuya Zhao. Halika. Salamat Kuya Zhao. Saan ka galing, bunso? Ibinenta ko ang balat ng baboy ramo. Nakapagpalit ng kaunting pera. Magkano ang benta? 105 piso, 48 sentimo. Ang laki naman. Ang sahod ko sa isang taon ay ilang piso lang. Kapatid, ang makahuli ng isang baboy ramo ay katumbas na ng kita natin sa buong taon. Ang dami mong nagastos, no? Nay, huwag kang mag-alala. Wala pa nga sa 80 pesos ang nagastos ko. May 20 pa nga ako. 80 pesos. Hindi pa ba yan marami? Nay, huminahon ka. Nay, itong 20 piso. Itabi mo para sa gastusin sa bahay. Itong pera, itatabi ko muna para sa'yo. Sa hinaharap kapag ikakasal ka na. Ibibili kita ng pulang tela. Naku, hindi pa ako nagmamadaling mag-asawa. Oy, ate. Itong 2 piso. Itago niyo na lang ang pera. Dati, kayo ang humahabol sa amin para manghingi ng pera. Ngayon, kayo na ang nagbibigay sa amin. Ang galing naman ng kapatid natin. Para tuloy kaming walang silbi. Kung ayaw nyo, ako na lang ang magtatago nito. Hoy! Sino ba namang ayaw? Halos 1 buwan na tayo rito. Nabuburyong na ako. Lausan. Nababaliw ka na ba? 300,000 ito. Sapat na ito para sa habang buhay nating gastusin. Ano pa bang silbi ng ganyang karaming pera? Dito sa sirang kuweba, walang kahit isang cute. Mas masahol pa sa kamatayan. Kuya, kailan tayo lalabas ng bundok? Kumuha ng ilang cute, para makontento. Puno ng ating mga larawan ang mga pulis sa bayan. Puro milisya sa labas. Ang bobo ninyong dalawa. Si Lausan, iniisip ang babae. Mamamatay siya dahil sa babae. Bukas, ikaw at si Lauer. Lumabas at mag-espiya. Naiintindihan, kuya. Dumalo kami sa inyo. Mga kuya,
Pasok po kayo. Huwag muna. May dala kaming regalo. Para kina Tio at Ya. Hindi naman maganda. Tio, huwag niyo sanang pandirihan. Upo sa loob. Halika, bilisan mo, pasok. Salamat sa lobo na napatay ni Xiaohua. Nakatulong sa amin na malutas ang isang malaking kaso. Sa mga lugar, kung saan madalas lumalabas ang mga lobo, nagbantay kami. At kahapon, nahuli ang 3 pugante. Ito ang 100 pisong gantimpala ng istasyon. Kunin mo. Ito. Sobra naman ito. Paano naman namin ito tatanggapin? Xiaohua. At ito pa. Halos bago pang type 56. Ibinigay ito sa iyo ng presinto. Mag-ingat ka sa pagpasok sa bundok. Kung may makita ka pang mga pugante sa likod ng bundok, ikaw ang magsisilbing field agent namin. Kuya Liu, talaga bang matatanggap ko ito? May 120 bala pa rito. Wala nga akong ganyan karami bilang hepe. Maging kontento ka. Sapat na. Sapat na para magsanay ako ng pagbaril. May isa na namang magaling na kasama. Tama. Kung gayon, babalik muna tayo sa punong tanggapan ng grupo. Sunduin ang pulis pabalik sa bayan. CJ, madalas kang bumisita sa bundok. Dahan-dahan, Kuya Liu. Huwag mo na akong ihatid. Magandang baril. Sa iyo ako aasa sa pangangaso. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Dalhin mo itong bag. Sa bahay ng tiyuhin mo. Opo, tatay. Hindi ka ba napapagod? Nabuhatin ang baril. Walang kukuha. Kung iiwan mo yan, ayos lang. Dadalhin ko. At Xiaohua. Ang ganda ng baril mo. Ito ay isang Type 56 semi-automatic rifle. Ito ay ginagamit ng mga sundalo sa hukbo. Saan mo ito hiniram? Hoy! Tingnan mo lang. Hindi ito hiniram. Ito ang sa akin. Mula sa istasyon ng pulisya. Ate Xiaohua, dahan-dahan. Pulis ka na. Hindi ako pulis. Tumutulong lang ako magbantay sa bundok. Anong binabantayan mo? Hindi mo rin maiintindihan. Umuwi na tayo. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay mapapakain ko na ang buong pamilya ko. Dahil sa pagoda at ripple. Ang buhay natin ay tiyak na giginhawa palalo.